Ay, magandang umaga sa ating lahat, mga guys, mga viewers, mga learners. This video, lalakayan natin, mga guys, ang ARPAN Quarter 1, Week 6, mga learners, mga viewers dyan sa aking YouTube channel. Ito ang socio-cultural at political na pumuhay ng mga Pilipino, mga viewers, learners. But before I continue, guys, I have my intro. Okay, magandang umaga sa ating lahat, lalo sa mga learners. Welcome to ARPAN 5, Quarter 1, Week 6, mga guys. Ito ang socio-cultural at political na buhay ng mga Pilipino, ating paksang aralin ngayong araw na ito. Okay, sa ating patalakay ng bagong konsepto, number 1, noong unang panahon, nagkaroon ng mayamang kultura at kabiasnan ang mga Pilipino. So, makilala mo ang ating sinaunang paniwala at tradisyon na maka-impluensya sa pamuhay ng mga sinaunang Pilipino. Then dito, lumaganap din ang reliyong Islam sa Pilipinas. So, makilala mo rin ang wika, pagsulat at edukasyon ng ating mga ninuno at pati na ang sining na hanggang ngayon ay napagmalaki mo ito sa kasalukuyan. So, maraming natanging kaulian ang mga sinaunang Pilipino. Ito ay lalo na sa panamit at palamuti. So dito, mga kaulian ng mga sinaunang Pilipino. So maraming natanging kaulian ang mga sinaunang Pilipino, mga guys, learners, lalo na sa panamit at palamuti. So narito ang kanggan. Ito ang pangitaas na kasuotan ng mga lalaki. So, tingnan natin ang larawan ng kanggan. Okay, kanggan ito ay ang pangitaas na kasuotan ng lalaki. Bahag naman ito ay ang pangibabang kasuotan ng mga lalaki. Putong ito ay tila na nakabalot sa kanilang ulo, ang putong, mga learners. Pulang putong ito ay tanda na ang taong nagsuot ito ay nakapaslang ng isang tao. Samantalang ang bordadong putong naman ay may 7 tao na ang napaslang. Terrible ito. Baro ay ang pangitaas na kasuotan ng mga kabayan. Saya ay nangibang kasuotan ng mga kabayan. Patadyong pang-ibang kasuotan ng mga kabayan sa Bisaya. Tapis ito ay karaniwan din nilang suot sa baywang yung tapis sa mga babae. Pumaras, isang alahas hugis rosas. Ganbanis, isang uri ng gintong pulsiras na isusuot sa braso at binti. Hikaw naman, isinuot ng mga kabayan at kalakihang Bisaya. Ginto, ilagay din ito sa kanilang ngipin. Pintados. Ano bang pintados? Pintados, mga guys, ang tawag ng mga Espanyol sa mga Pilipinong may tato sa katawan. Yun ay pintados. Dito, talakayan natin ang kauliang pangalan. So, karaniwang noong unang panahon, ang mga ina ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Ito ay tinatawag na maliwag, nangulugang mahirap na pagluluwal ng sanggol. Wala siyang apelido, guys, noon. Ang mga magulang ay tinatawag na pangalan ng kanilang panganay na anak. Halimbawa, ama ni Maliwag at ina ni Maliwag. So nakita rin ang kaibahan ng pangalang sa laki at babae sa pamagitan ng paglugtong ng katagang in sa pangalan, ilog sa laki at ilogin sa babae. Meron din kagulian sa paglilibing. Inihanda ng mga sinaong tao ang kanilang yumao para sa kanilang buhay sa pamagitan ng
paglilinis, paglalangis at pagbibihis ng magarang kasuotan sa bangkay. Pinabuonan nila ng mga yumao ng mga kasangkapang tulad ng seramika at mga palamuti upang may magamit ito sa kabilang buhay. Dalawang bahagi ng paglilibing. Una, ilibing ang yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan. Pangalawa, pagkatapos matuyo ang mga labi, ay nahango ito mula sa libingan at isinisilid sa loob ng panga o tapayan, yung klaseng paglibing, mga guys, mga learners. So, dito mayroon tayong bangang manunggol. Ito ay matagpuan nito ng pangkat ni Dr. Robert Fox noong 1962, malapit sa labi ng taong Tabon. Ang dalawang figura ng tao sa ibabaw ng takim nito ay sumisimbolo sa paghatid ng yumao sa kabilang buhay. Dito, mayroon ding paniwala sa mga espiritu at Diyos sa kalikasan. Anito ang tawag sa mga Tagalog sa mga espiritong nanahan sa kapaligiran. Diwata naman ang tawag ng mga taga-Bisaya sa mga espiritu sa kapaligiran. Ani mismo ang tawag sa paniwala ng mga sinaunang Pilipino, lalo na sa bundok, sa araw at ilog. Katalunan, isang ritual ng mga Tagalog. Babaylan sa mga taga-Bisaya, sila ang mga tagapamagitan sa mundo at ang tao ng Diyos at ang yumao. Bathala ang tawag sa Diyos ng mga Tagalog. Aba naman ang tawag sa Diyos ng mga Cebuano. Ang Diyos naman sa mga taga-Negros ay Silaon. Then ang Diyos naman sa Pangasinan ay si Apulaki. Mangkukulam at manggagaway ang tawag sa mga Tagalog sa isang taong kayang magpaalis ng sumpa. Aswang, alakawat, baranggan at dalundungan, ito naman ang tawag ng mga taga-Bisaya. Mumbaki ang tawag sa gabay ng mga igurot sa panahon ng pagtatanim ng palay sa ngayon sa sinusunod nilang kalendaryong agraryo. Sa palaganap ng Islam sa Pilipinas, Islam isang reliyong nakarating sa Pilipinas sa pamagitan ng Arabong Muslim ang umambag sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Allah ang tawag sa Diyos ng mga Muslim at si Muhammad ang propitang nagtatag ng Islam bandang 600 CE. Quran naman ang banal na aklat ng mga Muslim. Narito ang mga larawan nila.